Okay, magandang umaga na. Umaga na mga kapatid. At meron na naman tayong isang ambush na naman, na-ambush na naman tayo dito. At ang topic ko na pag-uusapan itong dalawang magkapatid na ito, si Purgatorio is Biblical. Ah, ang topic kasi nila mga kapatid is Purgatorio o Purgatory is Biblical. At napagkasunduan nila ito kanina, ambush debate. Ang nailagay ko nga dito, first speaker kasi nagmamadali na tayo Pero affirmative ito mga kapatid at negative naman po si Bro Denmar Santiago ng SDA at affirmative naman po dito si Boy Letra ng Roman Catholic Church. Mga kapatid, ano po ang oras na napagkasunduan ninyo? 10-7 lang. 10-7. 10-7. 10-7. Medyo naglalaylo na ako ng boses ko dito kasi Bumubulong ka na. Okay. Siguro hindi ko na babasahin yung rules kasi alam naman ninyo yung rules, di ba mga kapatid? Oh bro, basahin bro, madadagdag pa oras natin yan. Sige, umpisahan na natin. Sa ating mga taga-subaybay dyan sa labas ng ating live, mamaya babasahin namin ang inyong mga comment kung gising payo. Unahin na natin, ang topic ay Purgatory is Biblical. Unahin na natin ang ating affirmative na si Boy Letra ng Roman Catholic Church. Time start now. Alright, so simulan ko muna sa pagbabasa ng CCC pero for clarification, hindi ko po papatunayan yung stand ko sa CCC. Kumbaga babasahin natin yung CCC para papatunayan natin yung CCC, yung nakasulat dito ay nakasulat sa Biblia at nakasalig sa Biblia. So CCC paragraph 1030, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So ngayon, pag binasa natin yung letra por letra, no, sabi dito, no, all who died in God's grace is, but it's still imperfectly purified. So mga namatay sa bihaya at grasya ng Diyos na hindi pa fully or hindi pa kompleto yung kanilang purification, kailangan nilang i-assure or mag-indeed mag-undergo ng purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So saan mabasa yan? Sabi dito, no, mga perfect daw, no, yung mga kailangan daw sa langit perfect. So saan mabasa yan? Siyempre letra po letra na kagad kasi 10 minutes pa lang, no? 10 minutes pa lang. 10 minutes lang po ang ating oras. Letra por letra na kagad. Ito sa Karayas 13:9, letra por letra. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So merong lugar kasi pagdadalhan. Ang ikatlong bahagi sa apoy. So ito po ay lugar na may apoy. At sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdadalisay sa pilak. At sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. So yung term na dadalisayin, iyan po ang letra por letra katumbas sa meaning sa Tagalog ng salitang purgatorium sa Latin. Kasi ang aral po namin take note from purgatorium kasi Juan 19:20 ang umiiral pong lengguwahe sa time ni Jesus Christ nung pinako siya sa krus. Sa krus ay Greek, Hebrew at Latin. Juan 19:20. So ibig sabihin galing po sa salitang Latin purgatorium. Ang problema, no, nandito na po tayo sa modern time na i-translate po yan sa purgatory. Pero ang etymology niyan ay pagdadalisay. Yan nga po yung mabasa natin sa Sekarayas 13:9 na aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy upang sila'y dadalisayin. So andun na rin yung state at yung term na dadalisayin, yan po ay equivalent sa salitang purgatorio. Kaya nga kailangan natin yan pag-aralan or i-explain yung etymology niyan. Kasi ayon sa unang Korinto 14 talatang 9 hanggang 9 hanggang 11, gayon naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, paanong malalaman ng sinuman kung ano ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita? So kailangan daw pag magsasalita tayo sa isang wika, kailangan naiintindihan ng kausap natin. No, dahil anong silbi nito? Lalabas niyan sa hangin daw magsasalita.
walang alinlangan na napakaraming uri ng wika. So iba't iba pong uri ng wika batay sa Biblia letra po letra sa sanlibutan at wala isa man sa ito ang walang kahulugan. So ibig sabihin yung term na purgatorio, meron po yung kahulugan na yun nga po sa Zacarias 13:9 na ang ibig sabihin po ay pagdadalisay. So yun po nasa CCC, yun din po yung nandito no, kaya nga sabi dito no, letra por letra no, with friendship with the Lord, sila'y tatawag sa aking pangalan at sila'y aking diringgin. So bakit po kailangan na pagdadalisay letra por letra? Kasi po batay sa letra por letra Hebreo 12 talatang Hebreo 12:23, no? Basahin natin to no. Hebreo 12:23. Basahin natin ha. Sabi dito, ang Biblia Taga o kay King James Version na lang para wala tayong anuhan dito. 23, no? Ito, to the General Assembly and the Church of the Firstborn, which are written in heaven. So ito po ay mga pangkalahatang pulong at iglesia. Ito nga yung meaning din ng Catholic, general. Anong ibig sabihin ng general? Catholic. The Catholic Assembly and the Church of the Firstborn, which are written in heaven, na nakarehistro po to, nakalagda po to sa langit. Alin to? Which are written in heaven, and the God, no, and to God, the judge of all, and the Spirit of judge made perfect. Ginawang perfect. So kailangan po pala, pag nasa langit ka, ay gagawin kang perfect. Basahin natin sa Tagalog Letra po letra to, no? Hebreo 12:23 dito sa at ang mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, ginawang perfect, made perfect. So yun pala talaga no. Kaya tama yung sa pahayag 21:27, 22:27, medyo gabi na kasi no. 21:27 pala na sabi dito no, at hindi makakapasok doon ng sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o na siyang gumagawa ng kasuklam-suklam o ng kasinungalingan. So kaya kailangan daw po ay maging purified or gawing perfect, made perfect or pinasakdal no, yun po yung mga nasa langit. Kaya nga sa pahayag 7:9, mga nakadamit na puting-puti no. Ngayon dito tayo sa bakit po sa apoy, papadaanin sa apoy. Nako-quoted po yan dito sa 1 Corinto 3:15, letra por letra. 1 Corinto 3:15, ano sabi dito? Sabi dito, basahin natin, no? 3:15, 13 naman to, o 3:15. Dito, sabi dito, ngunit kung masunog naman, mawawala siya sa ng gantimpala. Gayon pa may maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So maliligtas ka daw, kaya lang para ka nagdaan sa apoy o dadaan ka sa apoy. So ano po ito? Ito po ay sa Hebrew ay zemiotesitai. Ang ibig sabihin po ng zemiotesitai, ayan po ay punishment. Ikaw ay mapaparusahan. No? Punishment, zemiotesitai, no? At saan? Sa apoy, dadaan ka sa apoy para ikaw ay maligtas. So bakit po ano po ba yung parusa na to? So ayon dito sa Hebreo 9:27, siyempre pagkatapos ng mamatay ng tao, ang kasunod ay paghuhukom letra por letra. Ngayon, pag binasa natin dito sa ano po ba yung mga hukom na tinuro ni Kristo, ito po ay 3 klase pong hukom. No, hindi po 2 klase na langit impyerno lang po. Kulang po yung ganong aral sa particular judgment. Dito sa Lucas 12 talatang sa 43, siyempre para hindi tayo may strawman fallacy, ilatag ko na rin yung dalawa pang uri ng judgment na doktrina ng Roman Catholic Church, no? Ang sabi po dito sa 43, mapalad ang aliping iyon na mararatnan ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa, no? Sabi dito, tunay na sinasabi ko sa inyo, sa kanya ipagkakatiwala ang lahat ng ari-arian. So ipagkakatiwala daw ang lahat ng ari-arian. Ano pong ari-arian yun? Siyempre yun nasa Juan 14:21. Yan po yung tahanang kasama ng Diyos, no? At dito naman sa 45 hanggang 46,
no? Ito naman po yung paparusahan, buong bigat na paparusahan. Ito na po ng impyerno, no? Ang 45 hanggang 46, no? At sa 47, 48, dito natin mabasa ang letra por letra na ang aliping nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, Panginoon, ngunit magpabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit, may ngunit, ang aliping nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya, ay sa kanyang tungkulin ay mapaparusahan lamang ng magaan letra por letra. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay ng letra por letra. So sabi dito, no, meron pong parusang magaan na tinutukoy po ang ating Panginoong Hesukristo, no? At ito po parusang magaan, ito po yung nakahanay sa pangatlo, langit, impyerno, at ito po yung pangatlo. At inexplain po ito sa 58, no? 58 hanggang 59. Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mo makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating ang sa hukuman. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod, ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo mapagbayaran ang kahuli-hulihang sentimo. So ayon dito, no, papabilanggo ka daw, ang sabi dito, kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mong makipagkasundo. So hindi po ito hukuman pang lupa, kasi po yung mga apostol, take note po, no? Sila po ay pinabilanggo po sa kulungang panglupa, pero hindi po sila nakipagkasundo. Hindi po sila ibig sabihin po ito po ay hukuman kung saan ang Diyos po ang uhukom dito, na paparusahan lamang ng magaan. Ano mo na ang tubig, ha? Okay, sige. Bago tayo mag-conclusion, conclusion agad din mo, antok na. Cross-examination ay sabi dito ni Chef Roman Catholic Apologist, congrats Pro Gianpaolo Cruz aka Boy Letra. Yan. Thank you. Nandyan na ba yung ating... Dito na? Okay na, bro. Andito na ako, bro. Nandyan na. Oo. 7 minutes. Ayusin muna natin. At nakabukas ba ng camera si ano? Nakabukas. Okay, bro, yung ano ko sa'yo, bro, pa-mirror ako, teka lang. Baka nakasarado na naman eh. Yung kay Zach ba nakabukas yung kanina? Jeff? Para nakikita kayo pareho dun sa ating live. Pagdikitin mo kami para maganda. Yan, magkadikit na kayong magkadikit. Yan. Kayong nasa isang room. Yung kay Zach ba, naka-open cam din ako nun? Naka-open cam? Oo, okay. Pagdikitin mo na lang kami para ano. Yan. Okay, magkadikit na kayo. Ay, hindi tayo pwede maging magkadikit kasi pag magkadikit tayo, nasa bataan na rin ako pag ganyan. Sa camera lang, sa camera. Sige, dadako na tayo sa cross-examination. Kapatid na Denmar Santiago. Para sa topic na purgatory is biblical. Time start now. Okay. Ginamit mo unang-una yung sa Zacarias 13:9, kung hindi ako nagkakamali, 13:9. Dito sa Zacarias 13:9, ang idadaan o dadaan sa apoy, no, nasusubukin sa apoy, yan ba ay mga patay na o buhay pa? Sabi ayon sa letra por letra, iyan po ay mga tao na dadalisayin. So yan po ay mga namatay na, Hebreo 9:27. Pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod po ay paghukom. Okay. Next question. So, dito sa talatang ito, may mababasa ka ba dyan na yung sinasabi mo na yung mga dadaan sa apoy ay mga taong patay na? May mababasa ka ba dyan na taong patay, letra por letra? Meron o wala? Wala, kasi sabi sa unang Timoteo, ikalawang Timoteo 3:15-16, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. Pero sa ibang talata, meron unang Pedro 4:1-4:6 letra por letra, sapagkat gayon din, no, na ang dahilan bakit ang ebanghelyo ay pinapangaral maging sa mga patay, bagamat sila'y nahatulan sa laman,
sila ay mabubuhay sa espiritu tulad ng sa Diyos, letra por letra. 1 Pedro 4:6. Next Sa question. makatuwid, kapatid, sa makatuwid, no? Ikaw lang ang nagsabi at hindi mababasa dito sa talata, letra por letra, na taong patay dadaan sa apoy para dalisayin. Tama o mali? Hindi, kasi hindi ko naman sinabi diyan na sinabi diyan yung patay. Ayon sa 1 Timoteo, 2 Timoteo 4:1 hanggang 6, ang lahat ng kasulatan ay magagamit. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na babasahin natin lahat sa isang talata. So ang sabi sa Zacarias 13:9, yung ikatlong bahagi dadalhin sa apoy upang dalisayin. Dito naman sa 1 Pedro 4:1 hanggang 6, 4:6 pala, yung mga patay ay pinangaralan ng ebanghelyo. Bagaman sila ay nahatulan sa laman, sila ay mabubuhay na sa espiritu Next tulad ng sa Diyos, question. letra por letra. Next question. Okay, next question. Yung nasa Hebrews chapter 12 verse 23, yung Church of the Firstborn. No, letra por letra, nasaan ang mga ito? Nasa langit o nasa purgatorio? Letra por letra. Nasa langit po kasi sabi dito sa Hebreo 12:23, no? The General Assembly in the Church of the Firstborn ay the Spirit just made men made perfect. So ginawa po silang perpekto, kaya nakapasok na sila sa langit. So paano sila gagawing perpekto? Letra por letra. Pagbabayaran nila lahat ng kasalanan nila, Lucas 12:57-58. Ano 'yon? Paparusahan sila ng temporal na parusa, parusang magaan, letra por letra. Lucas 12:48. Next question. Next question. Yung unang Korinto 3:15. Okay. Dito sa unang Korinto 3:15, yung sinabi mo na maliligtas gaya ng pagdaan sa apoy. Okay. So dito sa unang Korinto 3:15 na ibinigay mo, may mababasa ka ba dito, kapatid na dyan, Paulo, letra por letra, dahil ikaw si Boy Letra, na purgatorio, meron o wala? Hindi ko sinabing mabasa yung purgatorio dyan kasi ang sinabi ko mabasa yung purgatorio sa Zacarias 13:9. Again, ang utos ni Apostol Pablo, letra por letra, 2 Timoteo 3:15 hanggang 3:15, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit. Kaya nga maraming sulat. So depende po kung saan natin babasahin yung katanungan. Una, 2 Timoteo 3:15-16. Dito, ang sabi dito, Zemiotesita, ibig sabihin po, sila ay paparusahan bagamat sila ay maliligtas na parang nagdaan sa apoy. Sa makatuwid, inaamin mo sa amin na wala kang mababasa, letra por letra, bilang ikaw si Boy Letra, wala kang mababasa sa unang Korinto 5:13 na purgatorio. Tama, mali? Wala talaga dyan kasi nasa Zacarias 13:9 yung term na purgatorio tsaka Hebrews 1:3. Again, 2 Timoteo 3:15, basahin ko sa bro ha. Ang sabi dito, no, sabi ni Apostol ni Pablo, letra por letra, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsusuway at pagtutuwid at pagsasanay ng katwiran. Lahat po ng kasulatan babasahin po. Hindi po isang talata. Okay, babalikan ko yung Zacarias 13:9 kasi sabi mo, may mababasa ka dyan na purgatorio. Bilang ikaw si Boy Letra, may mababasa ka ba sa Zacarias 13:9 na purgatorio? Meron o wala? Mayroon, letra por letra. At aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin. Yung dadalisayin, letra por letra, 1 Korinto 4:9 hanggang 11, yan pong equivalent sa salitang purgatorio. Hebrews 1:3, purgationem peccatorum facent. Sabihin po ng purgatorio, pagdadalisay ng mga kasalanan. Nabasa man letra por letra. Okay. Yung salitang purgatorio dito sa unang Korinto 5:13 at Zacarias 13:9, yung termino, yung salitang purgatorio, eksakto, letra por letra, verbatim, wala kang mababasa. Tama o mali? Meron nga, sabi ko nga meron. Yung salitang pagdadalisay, equivalent siya sa salitang purgatorio. Yung salitang unggoy, equivalent siya sa salitang monkey. Yung salitang saging, equivalent siya sa salitang banana. Pares lang yan, bro. Objection, moderator. Hindi ko tinatanong kung may mababasa siya
na dinadalisay. Hindi ko tinatanong si Cardo Dalisay. Ang tanong ko, purgatorio. Yung salitang purgatorio. Naintindihan mo ba? May mababasa ka ba dyan na salitang purgatorio? Meron Ay, o wala? Meron nga, counter. sabi ko, Hebrews, Teka lang, Hebrews 3. teka lang bro, teka lang. May counter ka muna. Sabi ko nga meron, ulit-ulit ako meron. Dito sa Hebrews 1:3, purgationem peccatorum faciem, ano ibig sabihin ng purgationem? Yun po yung pagdadalisay. Si Karais 13:9, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy upang dalisayin. Yun po ibig sabihin ng purgatorio. Kasi Okay. galing kami sa Greek, Hebrew at Latin, Juan 19:20. Okay, next question. Sa makatuwid, no? Wala dyan yung termino. Wala kang mababasa at nakasulat dyan na purgatorio sa 2 talata na ito, kaya ka tumalon sa Hebreo. Tama, mali? Meron, hindi tumalo lang sa Hebreo para maintindihan mo yung term na pagdadalisay. Yung purgatorio, ang Tagalog term niya na ipagdadalisay, equivalent, CCC paragraph 1030. Mm-hmm. Okay. Yan ang Tagalog term ng purgatory. Okay, babalikan kita. Time na muna. Awat muna, awat. Time na? Time na. Ang dami pa, oh. Ay, nako. Sige, dagdagan natin, 10 minutes. Sige, okay lang. 10 minutes na, sige, para masaya. Sige, mag-present ako. Ma-present na. Present na. Sige. Okay. 10 minutes presentation para sa ating negative na ang topic ay pinamagatang Purgatory is Biblical. Kapatid na Denmar Santiago ng SDA. Time start now. Okay. So ngayon, gusto kong ipaliwanag muna sa inyo ang isang napakahalagang katotohanan po ng Biblia patungkol ho sa kalikasan ng mga patay. No. Ngayon, ang patay po, no, paano itinuturing ng ating Panginoong Hesukristo ang taong patay? Sabi ho dito sa Juan, sa 11 hanggang 14. Sabi ganito, no? At pagkatapos ito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon o paggisingin siya sa pagkatulog. Sinabi niya ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya naman din ay gigising. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Natapwat na nagtataka sila na sinalita ay pangkaraniwang natutulog. Na magkaganyan sinabi niya sa kanila, sinabi nga sa kanila ni Jesus ng malinaw na si Lazaro ay patay na. So maliwanag, no, kapag ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na kapag ang isang tao ay namatay, siya ay natutulog. Ano po ngayon ang sinasabi ng Biblia kung ang isang tao ay natutulog? Gaya po ng mga nanonood sa ating kapaligiran, malamang ay tulog sila, no? Sa pagkakataon nito. Sabi mo dito, dito sa Biblia, ito po ang patay, saan po ba pumupunta? Ang sabi dito, mga kapatid, kapag ang isang tao ay tulog, wala na po siyang kamalayan. Okay? Wala na po siyang kamalayan. Sabi nga po dito, basahin natin Okay. Dito sa talata ng Ecclesiastes. Ecclesiastes 9. Sabi ay ganito, no? Okay. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalaya. Sa araw ding iyon ay nawawala ang kanyang pag-iisip, no? Ayan ang awit 146 verse 4. Ito sa Ecclesiastes. Okay. Walang kaalaman ni karunungan man sa siyol na iyong paroroonan, maging ang kanilang pag-ibig
kanilang pag-ibig ay papanaw, mawawala ngayon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamatay. Ngunit na hindi nalalaman ng patay na ang ganong bagay. No, maliwanag dito sa Ecclesiastes 9 na wala talagang kaalaman ang patay patungkol sa mga bagay. No? At sabi pa dito, no, nawawala ang kanilang pag-iisip. Kaya may mga paniniwala ang Roman Catholic, no? May mga paniniwala ng Roman Catholic na nananalangin pa rin sila sa patay. Ano po ang sabi ng Biblia patungkol sa mga nananalangin sa patay? Sabi ho dito, sa Levitico 20:21, no? Ang makasumpong, no? Makasumpong daw ng nakikipag-usap sa patay, no? Siya ay walang salang dapat patayin, no? At ito ay hindi sa Diyos, no? Ngayon, ang mga ay didiretso po ba yan sa langit, sa impyerno, o pupunta ng purgatorio? No? Ito po, ang patay, sabi ko dito, sa talata ng Juan 5:28 hanggang 29, ganito sabi, huwag ninyong ipagkilala sapagkat dumating ang oras ng lahat ay nangasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig at mga glabas, sapagkat ang mabuti ay pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang sigawan ng masama ay sa pagkabuhay na muli ng paghatol. Okay? So, maliwanag no, yung mga patay ay nasaan? Nasa libingan. At hanggang kailan po sila nandyan sa libingan? Ayun po dito, kay Job. Job 14:12 hanggang 14. Ganito sabi. Gayon ang isa sa nabubuwal ay hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila ay hindi magsisibangon at magigising man sa kanilang pagkakatulog. Kung ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbakay maghihintay ako hanggang sa pagdating, hanggang sa dumating ang paghihinagpis. Sabi niya, no? So, ito yung sinasabi ni Job dito, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi diyan ay maliwanag na sinasabi ni Job, no? Na hanggang sa mawala ang langit at lupa, sila ay hindi magigising. Hindi sila babangon mula saan? Sa mga libingan. So, yung mga patay, hindi po pupunta sa purgatorio. Kaya nga po, ang challenge natin sa ating kapatid, na boy letra. Ito tayo boy letra kanina kasi nanapan natin letra por letra, bigo tayo Gusto ko sana yung mababasa. Talaga, nababasa at talagang nakasulat sa Biblia. Letra por letra. Purgatorio. May kaso, lahat po ng binasa niya, wala hong purgatorio. No? Wala po sabi po dito sa Zacarias 13:9, sabi niya, yung yung pagsasalang sa apoy, no? Yung paglilinis daw, sabi niya gano'n. Hindi ko naman tinatanong yun Ang tanong ko, yung purgatorio, hindi ko tinatanong yung paglilinis. Wala akong pakialam dun sa sa kung ano man yung meaning ng purgatorio. Ang ating paksa, ulitin ko, purgatory is biblical. When you say biblical, dapat mapabasa mo sa Bible, biblical. So, ikaw si Boy Letra, kailangan may nabasa ka, may nabasa ka purgationem, hindi po purgatorio yun. Isinali po yun sa English na cleansing. Dapat po, isalin nyo na purgatory kung yun po ang actual na pagkakasalin nila. Wala po talaga na itatayo hanggang dito, no? Ito dito, unang Korinto 5:13. Unang Korinto 5:13, ito, wala rin purgatorio. Okay? So, ito mga taong ito, tatlong grupong itong sa Zacarias 13:9, tatlong tao po ito. Sa kasaysayan po, nandyan po yan sa Book of Acts chapter 2. Book of Acts chapter 2 verse 38. Sabi diyan, yung mga nangasa malayo sa mga anak ninyo at sa mga nasa mga malayo. So ibig sabihin,
mula sa Hudyo, sa Hintil, at sa atin, remnant. Itong ikatlong grupo ay remnant, iiwan at idadarang sa apoy. Open dalisayan, susubukin. Ito pala, buhay pa lang sinusubok na hindi pagpatay ka na, susubukin ka na. Kasi sabi nga dito no? Ulitin natin yung wala nga silang pag-iisip. Sabi dito, ang hininga niya'y pumapanaw at siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. At sa araw din niyaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Paano po dadaan pa sa pagsubok wala nang naisip niya parang zombie na. No. Parang ganito Parang ganito. Paano po hahatulan ang isang zombie? Wala na nga po siyang isip Hindi niya na po maalala yung mga bagay na ginawa niya. Kasi ang paghatol, when you say hatol, tatanungin sa'yo ikaw ba'y guilty sa ginawa mo? Pagdating doon sa guilty, may diwa May diwa pa siya. Kahit sa korte, no? May diwa pa siya. Ngayon, nagbasa siya Hebreo 10:23, yung Church of the First World. Sabi niya, dadaan na naman daw sa apoy, sa cleansing, sa paglilinis, ginagawang perfecto daw. Ngayon, tinanong natin, nasa ba to? Nasa langit. Wala sa purgatorio. Muli, no, hindi paksa natin yan. Kasi nasa langit na yan Ang patunayan mo, yun nasa purgatorio. Ngayon, mabasa pa tayo Mabasa pa tayo, sana may oras pa. Sabi dito, sa awit 6:5, ang patay ay hindi na pumupuri sa Panginoon. At sino mang nabababa sa katahimikan, no? Sino mang nabababa sa katahimikan, ayan. Awit 115 verse 17, awit chapter 6 verse 5, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo. Okay? Walang alaala. Okay, time na po mga kapatid. At dyan naman natapos ang ating negative na si Brother Denmar Santiago ng SDA. Ulitin po natin ang topic po nila na kanilang pinag-uusapan ay purgatory is biblical. Ang affirmative po dito ay si Boy Letra ng Roman Catholic Church at ang negative naman po ay si Denmar Santiago ng SDA. At ngayon ay dadako naman po tayo para sa cross-examination ni kapatid na Boy Letra kay kapatid na Denmar Santiago. Set na natin ang oras. Ilang minutes? 7. 10:07 Okay. Sige, kapatid na Boy Letra. Alright, sabi mo ang patay wala nang naaalala. Diba sa Mateo 17:3? At nagpakita sa kanila si Moses at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Anong mo dito? Anong stand ng dito? Ito ba ay literal na nakikipag-usap o ano ba to? Mag-objection ako. Objection moderator, hindi ko pa nilalatag tong Mateo 17:3. Doon niya itanong sa rebuttal yan. Sige, alright. Counter? Sige na, para hindi tayo tumagal. Okay, sige. Next question. Next question. Sa Hebreo 9:27, ano nakasulat doon letra por letra? Pagkatapos na mamatay ng tao, anong kasunod? Okay, hindi ko na naman nilatag yung Hebreo 9:27. Nabanggit mo kanina yan Objection mo na, Mr. Moderator. Nabanggit niya yan kanina, sabi niya, binanggit ko daw yan. Sige. So, nabanggit niya. May counter? Counter, Mr. Moderator. Sa lahat ng talata kong binasa ko, wala po yan. Wala po yan sa aking binasa kanina. Siya lang po ang nagbasa niya, Hebreo 9:27. Ang binabanggit ko po kanina is Hebreo 10:23, yung Church of the First World. Pero yung Hebreo 9:27, hindi ko pa po tinatouch yan. Sige, ito na lang. Aware ka na ang katumbas. Sige. Teka lang bro. Ang oras natin ay 6 minutes and 20 seconds. Sige, question, Boy Letra. Alam mo ba na ang katumbas ng salitang purgatorio ay isa sa katumbas niya na termino ay pagdadalisay? Alam mo, hindi mo alam? Hindi ko alam. Kasi kayo lang ang gumagawa niyan
ng terminong yan na wala naman yan sa Biblia. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung ikaw si Boy Letra, basahin mo nga sa amin letra por letra, verbatim, yung purgatorio sa Bible. Eh ngayon, wala ka namang mabasa. Paano namin maunawaan yan? Sabi, ang kasulatan ay magagamit sa pagtuturo. Ikaw na rin nagsabi, o ikalawang Timoteo 3:16. Eh, paano mo ituturo kung wala namang mababasa? Ano may mababasa ka Next question. Sa unang Korinto 14:9, gayon din naman kayo kung ang sa isang wika ay nagsasalita kayo nang hindi nauunawaan, paano malalaman ng sinuman kung anong sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Sa 11, subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga na nagsasalita at ang nagsasalita sa akin ay magiging isang banyaga. So nagsasalita ka pala nang hindi ka gaya ni Pablo dahil nagsasalita ka nang hindi mo alam yung meaning. Objection, moderator. Hindi ko po nilatag yung 1 Corinthians Okay. na sinasabi niya, no? Counter? Hindi ko po sasagutin yan. Counter? Sige, next question. Okay, next question. Dito sa Juan 19:20, ano yung unang salita nila Kristo dyan na binanggit? English, Tagalog ba o Greek, Hebrew, Latin? Next question, kung po nilatag yan, Juan 19:20, magtanong ka sa presentation ko. Ako sa presentation ko magtanong. Next sige. question. Dito sa lahat ba ng talatang nilatag mo, saan mo nabasa na walang pagdadalisay sa mga namatay na kaluluwa? Sa lahat ng talata, letra por letra. Okay, saan talata? Okay. Letra por letra. Sa 5:28-19, ang sabi diyan, no? Ayan. Sabi diyan, huwag ninyong ipagkikilala sapagkat marami sa inyo, lahat na nangasalibingan, ay makakarinig ng kanyang tinig. Sa mga tuwid, yung mga patay dito, nasa libingan, wala sa purgatorio. Kaya dapat basahin mo sa amin, letra por letra, yung patay, dumidiretso sa purgatorio na sinasabi mo. Next question. Ano pinagkaiba ng kaluluwa sa bangkay? Okay. Walang pagkakaiba sapagkat tayo po, no, Genesis 2:7, tayo ay hiningang binigyan ng hininga ng buhay, tayo naging buhay na kaluluwa. Tayo po yan mismo, no? Kaya nga kapag namatay tayo, kasama pati katawan, hindi po pwede na patay yung diwa, buhay yung katawan. No, hindi po pwede, no? Magkasama po yan, nag-ooperate. So next question. Pag pinatay ka ng tao ngayon, mamamatay na rin yung kaluluwa mo. Okay, yes or no? No. No. Teka muna. Sasagutin mo ba hindi? Hindi ko sasagutin. 10 seconds ako. Okay. Hindi ko po sasagutin sapagkat sabi niya, mamamatay din ba yung kaluluwa mo? Kami yung kaluluwa. Pag pinatay mo yung kaluluwa, patay ka na rin kasi ikaw yung mismo. Pero pag sabi mo kaluluwa mo, ibig sabihin nakahiwalay. Hindi po ganun ang turo namin. Okay. Ulitin ko, tintanong nga for clarification na. Pag pinatay ka ba ng tao ngayon na mamamatay tao, mamamatay din ba yung kaluluwa mo? Wala nga kaming aral na hiwalay ang kaluluwa. Yes or no? Kaya nga yes or no for qualification, yes or no? Pag pinatay ka ba ng taong mamamatay tao ngayon, patay na rin yung kaluluwa mo? No. Tao mamamatay tao, papatayin ka? No, hindi ko nga sasagutin. Okay, next question. Ayon sa aral nyo, pag pinatay ka ba ng taong mamamatay tao ngayon, pamamatay din ba yung kaluluwa mo, yes or no? Sabi mo, magkaparehas. No, ulit. Hindi mamamatay. Hindi nga namin aral namin. Objection mo na nga, Mr. Moderator. Okay. Ang tanong ko kasi, Mr. Moderator, base sa aral nila, hindi ko tinatanong kung aral nila. Ito, Mr. Moderator, patanong. Pag pinatay ba siya ng tao ngayon, pag pinatay ba ako ng tao ngayon, ayon sa aral nila, for qualification, clarification lang to para hindi tayo ma-strawman policy. Pag pinatay ba ako ng isang tao ngayon, mamamatay din ba yung kaluluwa ko? Yes or no? Yun yung tanong. Counter?
Ulitin ko yung sagot, Mr. Moderator. May counter. Ito po, Teka lang. Counter ba yan o sasagot ka na? di Sagutin mo po, na. ito po counter ko. Counter ko, Eh, Mr. Moderator. Nandito po sa likod ng Bible namin, yung aming official doctrine. Ngayon, yung sinasabi niya, pag namatay ka, mamamatay yung kaluluwa mo, pinalalabas niya na kapag kasinaksak ako sa katawan, no? Sasaksakin din yung kaluluwa. Hindi po magkahiwala yun sa amin. No? Wala po kaming doctrine ng ganyan yung kaya yung question mali. So, ibig No? sabihin, bro, wait pagka lang. pinatay ako ngayon, Wait lang, automatic patay yung moderators muna kaluluwa. tayo. Moderators muna tayo. Start the clock 1 minute and 58 seconds. Question, Koy letra. Ito, for qualification lang to, ayon sa aral nyo, bro. So, ibig sabihin pala, hindi yan magkaiba yung kaluluwa at katawan. So, pag pinatay pala ako ngayon ng isang tao, patay na rin yung kaluluwa ko. Pag pinatay yung laman, patay na yung kaluluwa. Yes or no? Yes, dahil ikaw mismo yung kaluluwa, Henesis 2:7. Hmm. So, ikaw, sa alabok, ngayon, ikaw ay hiningahan ng buhay, kapag kayo sinaksak, ikaw yan eh. No, ikaw yan. So ngayon, walang kinalaman ito sa topic natin. Yung patungkol sa kaluluwa. No? Actually, ang ating topic ay purgatorio. Purgatorio, walang kinalaman sa kaluluwa. No? Ito, tinatanong mo, actually, mag-aral ka muna ng stand namin dyan sa Next patungkol sa question. Next question. Sa Mateo 10:28, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa, kung di katakutan ninyo siyang mamumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Tatanggapin mo yung letra por letra na pag pinatay ka ng tao, hindi kayang patayin yung kaluluwa mo. So yung Diyos lang yung may kaya nun. Tanggap mo yung letra por letra, Mateo 10:28. Letra por letra yan. Objection, moderator. Hindi ko po tinatouch sa aking presentation ng Matthew chapter 10 verse 28. Ulitin natin ang objection po, base po doon sa rules natin na sa first presentation ay hindi po maaaring magtanong ang kabilang panig nang wala doon sa aking inilatag. Doon siya magtanong sa aking Okay, presentation. may Nakapos counter ba ba? yung time, Mr. Moderator? Pag nag-object siya, nakapos ba yung time? Nakaposan time, pareho kayo. Nakaposan time kapag nag-object kayo pareho. Tinutuloy ko lang ang time kapag may question na or sumasagot. Next question na, hindi na ako mag-counter. Okay. 39 moderators, ano tayo time ha? 39 seconds. Question, Okay. please. Sunod na tanong, sa dilatag ko, ayon sa nilatag ko, negative ka. Lucas 12:47-48. Parusang magaan. May aral kayo niyan, meron, wala. Ilatag mo kung meron. Meron. Sapagkat po ang binabanggit po dyan ay talinghaga. Yan po ay patungkol. Objection mo na, Mr. Moderator. Sige. 17 seconds. What is your Ako. objection? Kung meron silang aral, dapat sagutin niya ng aral nila. Kung may mababasa siyang aral nila, parusang magaan sa doktrina nila, meron o wala. So, yun yung tanong ko, bro. Meron nga. Ito na nga, sumasagot Counter o sasagot na? Sasagot na. Sumagot na nga po categorically. Meron. Ito nga po ay tumutukoy sa mga buhay. Kasi ang aming doktrina na investigative judgment, yan po ay patungkol po sa buhay. No? Ang paghuhukom po ng Diyos ay sa buhay. Kasi ito, yung sinasabing paghuhukom, afterlife, no? Ito po ay hindi pa po nagaganap pero kami ay may paghuhukom o paghahatol. No? May paghahatol po kami, judgment, doon po sa mga buhay pa lamang. Next question na. Time na, mga kapatid. Yun, at natapos na po ang ating first round, mga kapatid, sa ating topic. Sa ating topic, mga kapatid, na purgatory is biblical. At dadako na tayo sa rebuttal stand. At dito sa rebuttal stand, sa cross-examination ay pwede na magtanong, inilatag man o hindi inilatag. 10 minutes, kapatid na boy letra ng RCC. Time start now. So, yun, no? Actually, talagang alam ko naman na yung aral nyo. Na pagka pinatay ka, kunyari pinatay ka ngayon, pati yung kaluluwa mo patay na kasi iisa lang yun. Yung katawan at kaluluwa iisa lang. Kaso nga lang, taliwas sa turo ni Kristo mismo.
ng founder ng Roman Catholic Church. Anong sabi ng founder ng Roman Catholic Church sa Mateo 10:28? At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. O, merong pumapatay ng katawan. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, pag pinatay ka ba ng taong mamamatay tao ngayon, pati kaluluwa mo patay na? Sabi niya, yes. Ngayon parang umilag, no. Hindi ko naman sagot niya, basta sabi niya hindi niya nilatag. Ulitin ko, no, sa lahat po na nagipagdebate sa akin, normal po yan na sasabihin nyo na hindi ko nilatag kasi ang itatanong ko ay kasiraan ninyo. Lahat ng mga kadebate ko, lahat ng itatanong ko mga talata, hindi nyo talaga ito ilalatag kahit hanggang bukas tayo magdebate kung hindi ko ito babanggitin. So babanggitin ko ito sa tanungan. Ngayon nasabi dito, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Hindi magkaiba yung katawan sa kaluluwa. Batay sa letra por letra. O, ano sabi dito? O, kung di katakutan ninyo siyang mamumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So, magkaiba talaga yan. 'Di ba? At yung binasa niya kanina ng mga katawan, ng mga walang naalala, refer po yun sa bangkay. Mali ka nang nabangga kasi alam mo naman, boy letra tayo, mas maalam tayo sa talata, bro. Awit 39. Ano yung wala naalala dito? Ito po yung katawan na sinabi ni Kristo na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Basa, awit 39. Ito, basahin natin. 9. Anong pinagkaiba mayroon sa aking dugo? Dugo yan, no? Part yan ng katawan, substance yan. Kung ako'y bumaba sa hukay, so yun nga, bumaba sa hukay, yung dugo. Pupurihin ka ba ng alabok? Alabok pala. Genesis 2:7. No, ang tao nilikha sa alabok at hininga ng Diyos, no? Pupurihin ka ba ng alabok? Isasaysay ba nito ang iyong katapatan? So hindi ka na mapupuri ng alabok, di na mapupuri ng alabok yung Diyos, hindi na rin masasaysay yung katapatan kasi yun nga yung matutulog, wala nang naaalala yun. So hindi namin kakausapin, wala po sa stand ng Roman Catholic Church na ang bangkay po nakakapagsalita. Stand po yan ng mga satanista na nagpaparody sa Roman Catholic Church religious service kagaya ng mga zombie apocalypse. Yan po ay parody sa aral ng tunay na iglesia na resurrection ng resurrection ng humanity or ang pangunahin diyan si Kristo. So hindi po namin aral yan na makakapagsalita po yung bangkay. Ang dapat debatihin mo diyan yung mga nangunguna, yung mga bulaang propeta na pinapangunahan ng Biblia na kung ano-anong kinukonklusyon na sa darating na panahon magkakaroon ng mga zombie apocalypse. Yung mga zombie magsasalita or mangangain ng tao or makakagalaw pa. Sa aral po ng Roman Catholic Church, pag ang laman walang espiritu, walang buhay. Spirit or soul, Wisdom 15:11, parehas lang po yan batay sa letra por letra Wisdom 15:11. Ngayon, ito ang tunay na dapat niya na hindi mo nakita. Ngayon, hindi mo to ilalatag. Lahat talaga to, hindi mo to ilalatag lahat ng sasabihin ko ngayon. Ecclesiastes 12:7, ito po yung pagkatapos na mamatay ng tao, no? At ang alabok ay bumalik sa lupa. Yun nga, yung bangkay, yung walang maalala, lahat ng talatang binasa mo, tama yun, refer po yun sa bangkay. No? Nagaya ng una, yun nga, Genesis 2:7. At ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito, yun nga yung paghukom. At ang paghukom po ng Diyos, letra por letra, Hebreo 9:27. Basahin natin Ito, letra por letra to. Ang nangyayari kasi niyan, hanapin mo sa Hebreo 9:27 salitang purgatorio, wala dito. Kasi hindi po stand sa Biblia ng buong Roman Catholic Church na lahat po ng doktrina babasahin po natin sa isang talata. Wala pong ganun. Mali po 'yan sa sinabi ni Apostola Pablo. Sabi dito, Juan 9:27,
letra por letra, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Mabasa man. Letra por letra man to. Sinabi ba dito pagkabuhay? Kasi kung mag-aapila ka sa final judgment, doktrina din po namin yan, no? Yan po ay nasa Lucas 6. Hindi po, Lucas ay Juan 5, 27 hanggang 29, Revelation 10, Revelation 20:13 to 14, at Mateo 10, talatang 27. So yun po yung doktrina namin na final judgment, at meron po, at hindi po yan ang usapan. Ang usapan natin, itong particular judgment, dahil ito sasagi talaga, ito talaga yung magbabangga sa Catholic tsaka SDA. No, kasi nga ang aral ninyo, ang tao pag namatay, iyon na rin yung kaluluwa, yung bangkay, iyon na rin yung kaluluwa. Kaso taliwas talaga bro sa sinabi ni Jesus Christ, no? At take note po, ang binasa po natin, ito po ay kaliligtas ng kaluluwa. Sa gospel po ito. Basahin nga natin yung Lucas, Roma 1, talatang 16. Basahin natin ha. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din may sa Grego. Anong kaligtasan? Kaligtasan po, kapahamakan sa impyerno. Yun po yung ebanghelyo. Kasi kung ito ay kaligtasan ng panglaman, ano bang sabi ni Kristo? Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ayun yung gospel Kung nyari yung mga anti-Catholic sa unang panahon, sila Nero, Emperor Nero, ayan, alam niyo yan. So ang gagawin nila, papakain kita sa leon. Itakwil mo si Kristo. Ang gagawin namin, sabi ni Kristo, huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot ka sa mamumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So, hindi kami matatakot. Kasi ligtas naman kami. Ano yung kaliligtas? Yun yung gospel na binasa natin sa Mateo, Lucas, at Marcos, at Juan. Yun po ay kaliligtas ng eternal life po yan. Hindi po naparito si Kristo para mangaral po ng makamundong hindi ka makukulong pag isinakdal ka sa hukuman panglupa, maipagkasundo ka. Hindi po. Ang sabi ni Kristo dito, pag ikaw ay isinakdal, sabi doon sa Lucas 12, 58-59, makipagkasundo ka, di ba? Hindi naman nakipagkasundo yung mga apostol sa hukuman panglupa Kasi nakulong talaga sila. Kahit nga ibitayin sila, ipako sila sa krus, hindi yan matatakot bro. Kasi ang pinangahawakan nila, ayon sa turo ni Jesus Christ, founder ng Roman Catholic Church, ang pinangahawakan nila, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman kayang pumatay ng kaluluwa. O magkaiba nga Matakot kayo sa mamumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So meron talaga kaming aral sa impyerno. Tabla tayo diyan. Kaso nga lang kulang yung aral nyo kasi sa ikatlong bahagi, no? Merong langit, Lucas 12 43-45, merong impyerno 46, at meron ding parusang magaan, letra por letra 47-48. Yung parusang magaan, ipapabilanggo ka hanggang sa mapagbayaran mo yung kasalanan mo. Again, ang terminong purgatorio sa Tagalog ay pagdadalisay, para maintindihan ng taong bayan kung ano yung tinuturo natin. Kasi ayon sa unang Korinto 14, 9 hanggang 11, sabi ni Apostol Pablo, kung magsasalita ka sa isang wika na banyaga o hindi naiintindihan ng kausap mo, ikaw ay nagsasalita sa hangin. So ang term po ng purgatorio na sinabi niya kanina, cleansing, yun din yun, purify. Sa ibang salin po, purify yun, Hebrews 1:3. Ayun po yung purgatorio, dun na nabasa natin si Zacarias 13:9. Pag tayo po ay naghanap ng terminong unggoy sa Bible, pag binasa natin niya sa English ay monkey. Time. So ganun din po yung purgatorio, letra por letra.
Okay. Diyan na ba si kapatid na Denmark? Kapatid na Denmark, Ah, cross-examination. Okay, okay, dito na. sa cross-examination na tayo mga kapatid para sa rebuttal stand. Pero dun sa isang page, dun sa page ng SDA, may mga nanunood at sabi ni Chester, God bless Pro Denmark Santiago. Sabi naman ni Humphrey, shout out, sako na, correct. Sinako ko din si Tenkila sa kabila at kasalukuyang nanonood siya mga kapatid. Okay, dito na tayo sa cross-examination, sa rebuttal stand. Check natin na, ang rules ay pwede na magtanong, inilatag man o hindi inilatag. Set natin ang oras mga kapatid, 7 Okay. minutes. And time start now. Okay, unang tanong. Dito sa aklat na The Short History of Purgatory ni Father sino to? Ni Father Vincent Barbosa SJ, ito Eswita ito, no? Sabi niya dito, the most prominent modern historian of the idea of purgatory, Jacques Lagoff, no? Si Jacques Lagoff dates the term of purgatory in around 1170. And in 1215, the church began to set out the actual length of the time in purgatory required for the souls. Ngayon, ang una kong tanong, sinasang-ayunan mo ba itong sinasabi ng inyong pari dito sa kanyang aklat, munting aklat na Short History of the Purgatory, yes or no? Sangayon ako dyan, bro. Di naman sinabing hindi totoo ang purgatory dyan, bro. Okay. Sangayon ka sa sinasabi. Okay. Sangayon ka rin ba sa sinasabi dito na yung terminong purgatory ay sa panahon ni Jacques Lagoff noong 1170 na sinabi ng paring si Vincent Barbosa sa kanyang aklat. Agree ka ba? Yes or no? Pakibasa mga ulit, Mr. Moderator. Pakibasa niya nga ulit yung eksaktong term na sinabi. Babasahin ko ulit. The prominent modern historian of the idea of purgatory, Jacques Lagoff, dates the term purgatory in around 1170. And in 1215, the church began to set out the actual length of time in purgatory required for the souls. Ngayon, ulitin ko yung tanong. Tinatanggap mo rin ba yung sinasabi ng pari ninyo? Sinatanggap mo ito eh. Tinatanggap mo rin ba yung nakasulat dito na binasa ko rin kanina, na inulit ko pa, na ang term na purgatory ay nasa panahon ni Jacques Lagoff noong 1170. Yung English term. Bago lang kasing English term, gagaya ng SDA, puro English yung aral. Pero yung Latin at saka Hebrew, nakasulat sa Biblia. Again, CCC paragraph 1030. Ang sabi dito, based on the certain text, teaching, cleansing, fire. Ayan. Okay. Okay, so yung English term. Okay. So, agree ka rin na noong 1215, sabi dito, the church began to set out the time length in purgatory required for the souls. Agree ka na tanikalaan ng inyong iglesia ang panahon para sa mga kaluluwa na dadaan sa purgatorio noong 1215 ayon dito sa inyong aklat. Sinasang-ayon na mo ba? Yes or no? Yes, kailangan pagtibayan talaga. Kada taon nga dapat pinagtitibayan eh. Kalawang Tesalonica 2:15. Kayo'y manindigan. Address po yan sa lahat. At magtibay. Pagtitibay po yan sa mga aral or tradisyon na aming itinuro, maging sa salita o sa sulat. So pagtitibay po yan. Okay. Next question. Okay. So, sa makatuwid, Bro John Paulo, tinatanggap mo rin dito
na yung term na purgatory nag-exist noong 1170 at noong 1215 ay naglatag ang inyong church ng panahon para sa mga kaluluwa na itatagal nila dun sa purgatorio. So, confirm ko lang, inaagrehan mo ba yung dalawa mong sagot kanina? Yes or no? Hindi naman sinabing itatagal sa purgatorio, bro. Wala namang ganun, bro. Ang Ito sinabi diyan, bro, English term na purgatory. Yung English, kailan lang talaga na-develop yan? Galing yan sa term na Latin. Pero from yung ano namin, CCC paragraph 1030, yan objection, ay based from the... May objection ba? objection moderator. Ito nakasulat po dito, babasahin ko po, no? Hindi ko po binabago nakasulat. Sabi diyan, in 1215, the church began to set the actual length of time, actual length of time in purgatory required for the soul. Sa Tagalog, noong 1215, ang church ay nagpasimulang maglatag, set out maglatag ng actual na haba ng time, ng oras sa purgatorio na nire-require sa mga kaluluwa. So ngayon, uulitin ko yung tanong ko Kino-confirm mo ba yung dalawa mong sagot kanina? Moderators time muna. May counter objection ka, Mr. Boy Letra? Ang counter objection ko, basahin niya lang, wag niyang i-explain. Wala naman sinabi doon na yung itatagal ng soul sa purgatory. Walang sinabing yung itatagal duration ng soul sa purgatory. Dinagdagan niya, Mr. Moderator, yung referensya. Mr. Moderator, paano yun? Moderators decision na tayo stop the clock muna tayo. Repeat mo yung question and repeat ang answer. Repeat mo. Okay, ulitin ko na lang or ibahin ko na lang yung question. Ayan, dito sa inyo referensya pa rin ni Father Vincent Barbosa. The same book, no, yung The Short Purgatory. Yan pa rin statement na yan. So, inaamin mo ba dito na nag-exist yung word na purgatory sa time ni Jacques Lago? Kasi sabi dyan no? The prominent modern historian, modern historian of the idea of purgatory, Jacques Lago, dates the term purgatory in around 1170. So inaamin mo ba sa amin na nag-exist yung term na purgatory sa time ni Jacques Lago ayon dito sa inyong libro? Inaamin mo ba? Yes or no? Yes, pwede ko nga sa ngayon na yan again kasi ang ginamit yan term dyan English, purgatory. Kagaya nung aral nyo na Saturday. From the word Saturn yan, kailan lang din yan nag-exist, yan ginamit ng mga Hudyo kasi galing yan sa Diyos-Diyos ang si Saturnus, no, na iyan ay Diyos-Diyosa ng si Moloch, yan po ay si Satanas. So ganyan din po yung English term, English po yan. So kailan lang talaga English. Pero yung purgatorium sa Latin, kung wala kang mabasa na nag-exist kamakailan lang ang term na purgatorium, hanggang mamaya, talo ka na, bro. Okay. So, dito po sa Ecclesiastes 12:7. Ito po tanong ko, no? Dito po sa Ecclesiastes 12:7, ang patay po ba ay ayon sa talata ay dumidiretso sa purgatorio o siya ay bumabalik sa alabok at nagiging lupa? Alin po sa dalawa? Yung bangkay po, babalik sa alabok. Pero yung espiritu, letra por letra, babalik sa Diyos. Pag bumalik sa Diyos, Hebreo 9:27, huhukuman. Ano yung hukom? Sa Lucas 43, langit. Lucas 46, impyerno. 47-48, purgatorio. 58-59, pabilanggo ka, mapagbayaran mo yung kasalanan mo. So dito sa Hebreo Hebreo 1:3, may term na purgationem dito. Yung Latin Vulgate, 3rd century. Objection moderator. Time na. Time na. Ayan. Okay. Ano tayo? Punta tayo sa ating negative, mga kapatid. At yung topic nila, mga kapatid, ay purgatory is biblical. At mag-rebut na po ang ating negative na si kapatid na Denmar Santiago ng SDA. Wait lang.
Hindi pa ready. Wait lang. Okay, time first daw muna. Time first muna. Magbabasa muna tayo ng... yan na. Sige. Okay. Kapatid Mamaya ka na na. Denmark, 7 minutes. 10 minutes pala, 10 minutes. Minutes. Ayan, Okay. set natin yung 10 minutes. Okay. Kapatid Denmark, 10 minutes. Time is start now. Okay. Magandang gabi po. Umaga sa ating lahat. Umaga na. Thank you, moderator. Sabi dyan sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok, no? At ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay nababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, hindi po sinasabi dito yung katawan, kaluluwa, yung bangkay, no? At tandaan po natin, sa papaanong paraan ginawa ng Diyos ang tao. Genesis 2:7. Ito ang sabi, no? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Ano po ginawa ng Diyos diyan? Sa Genesis 2:7, no? At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nga po sa sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ng nagkasala ay namamatay. No? Ay hindi na po siya pupunta pa sa purgatorio. Bakit? Patay na. Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ng nagkakasala ay namamatay. Patay na nga po eh. Paano pa po yung pupunta ng purgatorio? At pagsisisihan niya daw yung kasalanan niya, dadarang daw sa apoy, para daw linisin pa. Wala na akong pagsisisi dyan. Kaya nga, sabi ng Hebreo 25, sabi doon, wala nang haing natitira pa. Wala na. Kundi na lang yung naglalagablab na apoy, natutupok sa mga kaaway. Hindi po sinabi doon na, hindi, may awa pa ang Diyos, may habag pa siya, dadaan pa siya sa purgatorio. Wala na. Ano sabi dito? No? Ulitin natin, Ecclesiastes 12:7. Ang sabi dyan, no? Ecclesiastes 12:7. Sabi po dito, no? Eto, Ecclesiastes 12:7. Ganito po ang ating pakinggan, no? Sabi dito, ayan, no? At ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una. Hindi po yung tao o yung tayo nauuwi sa purgatorio. Wala pong ganun. Ang sabi dito, nauuwi saan? Sa lupa. Wala po siyang ginalaw ni isa sa ating mga talata. Wala po siya, kaya po hindi po makakapanindigan ng ating kausap. Si Boy Letra. No, paano? Pagkalinaw po ng ating pagkakabasa. Dito po sa Juan 5:28 hanggang 29. Ganito sabi, no? Ayan. Huwag kayong ikagigilala sapagkat dumating na ang oras na ang lahat ay nangasalibingan. Ay makarinig ng kanyang tinig. So, ibig sabihin, ito, lahat ng mga patay, sa araw ng paghukom, dadating ng ating Panginoon saan? Sa libingan. Maliwanag ho ito. At hindi niya rin ito binangga kanina. Itong Job 14:24, 14:12 hanggang 14. Sabi dito, no? Ganun ang tao na nabubuwalay, hindi na bumabangon hanggang sa mawala ang langit at hanggang sa langit ay mawala, no? So hindi na daw ito bumabangon, no? Okay. Ngayon, ano po ang katunayan natin? Sabi niya, Hebreo 10:27, after daw ng mamatay, huhukuman agad. Anong konteksto niyan? Ang konteksto po niyan, tama yung sinasabi mo, final judgment. Bakit? Kasi kahit si David, nasa libingan pa rin. Sabi dito Gawa 2:29 hanggang 34. Ganito sinasabi. Mga kapatid, malayang sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing
at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ay maliwanag po, no? Maliwanag na tinuturan sa atin ng Biblia na yung patay, hanggang nga sa panahon nila, nandito si David, kanyang libingan. Kaya po pag nanood kayo ng National Geographic, hinahanap po nila yung libingan ni David. No? Para patutuhanan kung talagang totoong namuhay itong Goliath na ito. No? Hinahanap nila si David. Kasi mamaya, si David, hindi naman pala tunay na tao. Yan. Kaya po yan ang ginagawa ng National Geographic. No, hindi ko lang po mapapakita kasi documentary ho yan, mahaba ho yan eh. Ngayon, ito mga kaibigan, napakaganda nitong ating libro na nakuha. Okay. Sabi dito ni Father Vincent Barbosa sa kanyang sulat na Short History of the Purgatory, sabi diyan, the most modern historian of the idea of purgatory, Jacques Lagoff, dates the term purgatory in around 1170. Ayon sa ating kaibigan, yung term daw na English na purgatory, dito daw nag-exist, 1170. Pero daw, meron daw sa Bible. Kaya hindi niya na mababasa. Ang lagi niyang binabasa, purgationem, cleansing, hindi po purgatory. Dapat po, pag cleansing, dapat purgatory din ang ibig sabihin. No? Yan. Kasi ang ginagawa ng ating kapatid, nililiteral niya yung mga talata ng Bible. Parang ganito pag nakabasa sila ng Ecclesia Kata Holos. Magkahiwalay po yun, magkahiwalay, Kata Holos. Hindi ho, kataholos, kundi kataholos. Magkahiwalay. Ano ibig sabihin yun? Throughout all, dalawang salita po. Dalawang salita. Hindi naman po yung sinali na Catholic. Akala nila Catholic. No? Ginagawa nila tayong mangmang. No? Ginagawa po nila tayong mangmang sa wikang Griego. No? Hindi yata nila alam na tayo rin ay nag-aaral ng wikang Griego. Na kapag ka sinabi na purgationem purgatory daw, hindi. Cleansing yan. Ngayon, yung cleansing, wala akong pakialam dyan. Kasi kahit buhay tayo, kini-cleanse tayo. No? Saan po katunayan na tayo ay kini-cleanse habang buhay pa po tayo? Yung binabasa niya sa Carias 13:9. Yung ikatlong grupo po doon na maiiwan, that is the remnant. No? Ayan po yung prophecy. Sa Revelation chapter 12, verse 17, yung remnant po ay sinubok ng dragon, ng ahas na si Satanas. No, ito po yung remnant of her seed. Bakit po of her seed? Yung babae na nagtago sa ilang, iglesia sa ilang po yan, yung mga Hudyo, yung anak niya, yung remnant, yung mga hentil, hentil, na pinatay rin ng Papa sa Roma after ng 1,260 days prophecy. Alam naman natin yan, yung Inquisition. Ayun, yung of her seed. Sino yung seed? Tayo yun, yung remnant. No? The remnant seed of the woman in Revelation chapter 12. Ang ikatlong grupo sa Zacarias 13:9, sinubok ng dragon. No? Yun po ang kahulugan ng talatang yan. Sinusubok, buhay pa lang po tayo. Kaya po, ang tanong natin kay John Paulo, kung may pagkakataon po sagutin niya, ikaw ba sinusubukan ng Diyos ngayon? Ayan. Ikaw ba yung sinusubok ng Diyos ngayon? Yung mga challenges natin sa buhay, ikaw ba yung sinusubok pa ba ng Diyos? Kasi kung hindi na, perfect ka na. Pero sagutin mo yan mamaya. Ngayon kung ikaw si Boy Letra, para mananalo ka sa ating debate, kung ikaw si Boy Letra, kailangan may mabasa ka. Letra por letra. English. English. English na purgatory dito sa Bible. Kung wala kang mailabas at hindi mo matutulan itong mga talatang inilatag ko sa iyo, at hindi mo ginalaw ang mga talatang ito, ay malamang at sa malamang hindi makatitindig ang iyong proposisyon na ang purgatory biblical. When you say biblical,
Kailangan mababasa sa Bible, letra por letra. Kung ito si Boy letra. Ha? Ngayon, ano po yung mga talatang nilatag natin sa kanya? Yung Ecclesiastes 9, Gis 4 hanggang 5, yung Juan 11 hanggang 14, no, galawin niya po yan, ano? Ano pa? Gawa tuloy. Awit sa 5, no? Awit sa 5, awit 115 verse 17, no? Wala na nga pong diwa, wala na nga rin pag-iisip yung patay, no? Ano ba? Awit 146 verse 4, no? Time. Wala na rin ibig, okay? Okay, diyan nagtatapos ang ating kapatid na si Denmar Santiago na negative sa topic na purgatory is biblical, at nadako na tayo sa cross-examination ni kapatid naman na Boy Letra ng Roman Catholic Church o RCC. Set natin ang oras para sa 7 minutes cross-exam. Kapatid na Boy Letra ng RCC, time start now. Unang tanong, sinong apostol nagturo ng salitang English? Okay. Sino ang apostol ang nagturo ng salitang English? Ito po, yung Bible natin, mababasa sa English, ano? Ito po, mababasa naman, letra po letra, no? Nasa English translation, itong King James Version natin dito, no? So, ibig sabihin, dito sa Bible nito, nagsasalita ang mga apostol in English language. Okay, yun po. Dito sa letra por letra, Juan 19:20, may sinabing English dito. Juan 19, o Greek, Hebrew at Latin lang. Letra por letra. Okay. Wala dyan po sa talatang yan. Wala po dyan sa talatang yan, yung English. Pero po sa Acts chapter 2, sila po ay nagsalita ng iba't ibang mga wika. At alam naman po natin, ang English ay kasama po sa iba't ibang mga wika. No? So, kung itatanggi mo, ano po yung English kung hindi wika? Yun po ang ating sagot. Sa Gawa 3, may sinabing English dito. Gawa 2. Nagsalita na iba't ibang wika. Gawa 2, 3, 4, 5 hanggang sa baba. May sinabing English dito, letra por letra. Meron, wala? Meron. Nasabi dyan sila nagsalita ng ibang wika. Meron. Ayun nga sagot ko eh. Meron. Nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. No, kasama po yan. Kung hindi po wika ang English, ano po siya? Sige po. Sabi dito, hindi, yung tanong ko, letra por letra, kasi nandito yung mga bansa nila eh. Meron nga, nagsalita ng iba't ibang wika. Yung English po, yung wika language po. Kailan na develop ang English? Anong taon? Objection, moderator. Objection, moderator. Sige, objection. Okay, wala po kami sa sa English grade 1 na klase. Ang topic po namin, balik po kami doon sa purgatory. Awag po doon sa pagdebatihan namin yung term at saka meaning ng English. Wag po siya doon. Counter? Objection, Mr. Moderator. Sinabi niya, basahin ko doon sa salitang English yung purgatorio sa Bible. Ngayon, ang counter objection ko, Mr. Moderator, siya yung gumamit, Gawa 2. Ngayon, pag binasa natin dito, paano naririnig natin ang bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Ang mga bansa dito, Parto, Medo, Elamita, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto. Saan dito yung salitang English na wika? Sino yung gumamit sa mga to ng salitang English? Yun yung gusto kong itanong sa kanya. Meron dito? Meron o dinagdag mo lang, Bro Denmar? Okay, moderator's decision tayo. Meron o dinagdag? Yun yung tanong. Moderator's decision muna tayo mga kapatid. 5 minutes and 4 seconds. Ang moderator ay hatol ayon sa rules. Sabi sa ating rules ay pwede na magtanong, inilatag man o hindi inilatag. Kaya ang decision po ng ating moderator ay rephrase mo yung question mo, bro. Okay. Boy Letra. Dito sa sagot mo, Gawa 2, sabi mo meron salitang English. Ulitin ko. Meron ba talagang mabasa letra por letra dito na gumamit ng wikang English na narinig nila yung mga wika sa iba't ibang bansa na binanggit dito? Meron o dinagdag mo? Meron. Meron. Sabi dyan, nagsalita sila
ng iba't ibang mga wika, no? Kasama po sa wika, no? Kahit nga po sa Tower of Babylon may English din eh kasi ginulo ng Diyos ang mga wika, no? So kung hindi po ginawa ng Diyos ang English language, sino po ang gumawa? No? So ang Diyos po ang nagbigay ng English language, ng Pilipino, ng Greek, ng Hebrew, ano pa mang salita, kahit Bisaya. Next No? question. Sunod na tanong ko. Ano bang tanong ko sa'yo, Bro Denmar? Letra por letra ba o diwa? Sagutin mo nga yan. Ano ba yung tanong ko sa'yo? Letra por letra o diwa? Okay, ang tanong mo sa akin, letra por letra. Oo. Oh, sinagot kita. Okay, may sagot ako. Teka, huwag putulin. May sagot ako. Ang sabi ko, wika. Okay? So, nagsalita ng iba't ibang wika. So, maliwanag dito, ang English ay language. No? Sabi dyan eh. No? So, gayon din, katulad ng ginagawa mo, no, yung sabi mo, cleansing daw, pero hindi pala isinali sa purgatory, pinipinto sa purgatory. Akin kasi, mas makatwiran kasi ang English ay language. O ngayon, saan nga sa Bible yung salitang purgatory? Basahin mo sa amin sa English Next para question. Sunod na tanong. Ah. No. Ano ang etymology ng salitang purgatorium? Okay. Okay, so etymology niyan ay diyan din sa ano no, sa purgationem, no? Mabasa yan sa Hebrews chapter 1 verse 3. No? Ayan, so sa Latin yan, yung purgationem. Pero ang ibig sabihin niya na cleansing. Hindi po isinali niya sa English na purgatory. Next question. Kaya po ang natin yung sa purgatory. Sa King James Version, isinali siyang purge. Tanggap mo. Yes, purge. Tinanggap ko na purge. Pero ulitin ko nga po, wala kayong mababasa letra por letra ng purgatory sa English language. Wala. Saan nga talata sa Biblia, yung salitang English dito, na ginamit nila yung salitang English, saan nga talata dito? Letra por letra. Again pangalawang tanong na to. Ginamit mo na naman yung salitang English. Saan nga dito sa letra por letra? Sa time nila, may salitang English para gamitin nila yung salitang English. Meron ba letra por letra? Meron o diwa? Sige, tanong mo. Letra por letra ba yan o diwa? Ano ba yung sagot mo? Okay, letra por letra na nga sabi ko, wika, nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Unang Korinto 12:28. Objection, Mr. Moderator. Objection muna. Sige. Mr. Moderator. Sige. Pwede pakiulit mo yung tanong ko kay Denmark kasi ang sabi ko, Mr. Moderator, English hindi wika. Hindi yata ako narinig. Ang tanong ko, Mr. Moderator, meron ba talagang mabasa letra por letra na nabanggit man lang yung salitang English dito sa Bible? Hindi wika, Mr. Moderator. Hindi sinatanong salitang wika. Pakiulit naman, Mr. Moderator. Bali ang gusto ni Boy Letra, yung salitang English. Yun yung hinahanap niya. Meron yes, daw ba wala? Counter. Okay, counter mo na. Okay. Ang counter ko, Mr. Moderator, sumagot na nga po ako sa pagpipilian niya kasi ang ating rules categorical. Dito po neto ba verbatim. Pumili po ko. Sabi ko, neto po letras. Sumagot ako. Nagpaliwanag ako. Ngayon, kung ayaw niya na paliwanag ko, Mr. Moderator, lagay niya dun sa kanyang paglalatag. Okay na. Naintindihan na ng moderator ang objection ng bawat isa. At ang decision ng moderator ay kung ano man ang tanong at kung ano man ang sagot, tanggapin ng bawat isa ang tanong at tanggapin ng bawat isa ang sagot. At next question. Sunod na tanong. Anong pinagkaiba ng letra por letra sa diwa? Ayan, sagutin mo yan. Pareho lang po yun. Sapagkat ang nakasulat po sa Biblia, no, ang letra por letra, nalagay doon, halimbawa, yung salitang Diyos, may mabasa tayong Trinity sa Bible eh. No? So, nandun din yung diwa ng Trinity. No? Sa Bible, letra por letra din yun eh.
Okay? Sa Amplified Bible, no, yung Trinity sa Revelations chapter 4, verse Next 10. question. No? Ayan. Ito sunod na tanong ko. Saang dictionary mo nabasa sa Bible, chapter and verse o dictionary o kahit sa comics man lang, sabi ni Dritz, na ang ibig sabihin ng letra por letra ay diwa. Sige nga, may referensya ka dyan. Okay. Referensya. Okay. Diwa, letra por letra, diwa Sige. Okay. Mr. Moderator, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon kahit 30 seconds? Ano itong ating referensya? Kasi tinatanong niya. Okay, wait lang. Bro Boy Letra, RCC, pinapayagan mo ba na hanapin niya at basahin? Ipopost mo yung time, Mr. Moderator. Nakapost ang time, nakapost. Ang tanong ko, Mr. Moderator, dictionary, talata, na yung sinabing letra por letra, katumbas sa salitang diwa. Okay, basahin niya. Kasi meron akong dictionary dito Mr. Moderator. Brown out na dito. Gamitin ko yung dictionary dito. Babasahin natin Okay. Sabi dito, no? Kaya lang, Mr. Moderator bigyan mo ka ng 1 minuto lang. 1 minuto lang, hanapin ko lang yung referensya ko. Sige, Kasi naka-stop ang ano to, Mr. Moderator ambush debate kasi, kaya kailangan tawag diyan? Kailangan maghanap ako ng referensya. Okay. Saglit lang Sige. Saglit lang. Mga 2:27 magsasagot na ako. Hanapin ko lang. Okay. Aha. Referensya. Okay. Referensya. Okay. Okay, ito. Okay, ito referensya ko. Ito referensya. Ito, Bible verse. Ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto 13:16, no? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa pagtuturo. So, ibig sabihin, kung ating kailangan mabasa, no? Kasi, hindi nagkulang ang salita ng ating Panginoon, no? So, kailangan magagamit natin siya sa pagtuturo. Kung wala dyan sa Bible at hindi natin mababasa, bakit natin paniniwalaan, ano? So, kailangan nakasulat siya. Okay, next question. Objection, Mr. Moderator. Ulitin ko yung tanong ko Ang tanong ko kasi, Mr. Moderator, pinaghintay niya tayo. Meron bang mababasa na pag sinabing letra por letra, equivalent to diwa? Referensya. Binasa niya, Mr. Moderator. Wala naman dito. Ginamit ko na nga ito. Lagi ko lang ganun dito, Mr. Moderator Tanong yung mga ulit natin, Mr. Moderator. Meron ba o wala? To be honest, bro. Counter objection, Mr. Moderator. Counter. Ang referensya namin, alam niya naman na kami Bible alone. Sapat na ang Biblia bilang batayan ng aming pananampalataya, no? Ito nga po ang sagot ko. Ikalawang Timoteo 3:16. Babasahin ko lang po, no? Ulitin ko lang yung basa, Mr. Moderator, for reference. Sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo at pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang tayo maging sakdal at nasasakupang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ito po yung aking referensya, Bible. Referensya po tawag. May nakasulat dyan sa binasa mo na ang katumbas ng salitang letra por letra, diwa. Meron nakasulat dyan o dinagdagan mo na naman? Pangatlo na yata to May nakasulat dyan o dinagdagan mo? May nabasa ka ba? Meron. Di basahin mo Moderator, hindi niya po responsibilidad na mag-utos, siya ay magtanong lang. Sige, Mr. Moderator, next question na lang. Next question. Teka lang. Meron lang tayong 1 seconds. Kaya 1 seconds na lang. Yari na yan. 1 seconds na lang Okay. Doon na tayo sa sunod natin, mga kapatid. Pinapasaya nyo talaga ako. Naaliw ka naman, katong binasa ro. Hindi nga ako inaantok
Naaliw ka ba? Gaya ni Lazaro? Yes Oo. naman, naaliw tayo. Nasa pahingan. Nasaan na ba tayo Ah, mga kapatid? Ano Matagal na, tayo. ano na, conclusion na ba? Conclusion na yata. Oh, conclusion na tayo mga kapatid. 5 minutes. Mauna dito ang negative. okay. Negative. Ah, Ah, mga negative. Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist para sa topic na purgatory is biblical. Time ah, start now. okay, isang magandang umaga sa mga nanonood. Madaling araw na dito talaga sa Pilipinas, no? At hindi po naitindig. Hindi mo naitindig ni Boy Letra ang kanyang proposisyon. Kapagkat wala po siyang nabasa, letra po letra, na purgatory dito po sa kanyang Biblia, mapa-Tagalog, mapa-English, kahit Bisayain niya po, wala siya mababasa purgatory dyan. Bakit? Paglilinis po yun. Kailan po yung paglilinis? Habang buhay pa po tayo, nililinis na tayo. Ha? Bakit? Bakit po natin sinasabi na habang buhay pa tayo nililinis na tayo? Ito po sa Apokalipsis. Ano? Apokalipsis 14. Babasahin natin. Apokalipsis 14, 7. Sabi dito, sinabi niya na malakas sa tinig, halik, tawag dyan, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang paghuhukom. No? Paghuhukom. Ayan. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa at ang dagat at ang mga bukal ng tubig. Ito po mga kapatid, no, ay mababasa natin na mayroon pang mga sumasamba sa ating Panginoon. Ano ang sabi niyan? May kakaroon ng paghuhukom. So yung sinasabi ng ating kaibigan na kapag ka namatay ka, diretso ka sa paghuhukom, final judgment. Ito po, no, habang buhay pa tayo, may paghuhukom. Kasi may sumasamba pa eh. Dito, sambahin ninyo ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng naroon. So maliwanag ho na buhay ang pinag-uusapan dito. No? Ngayon, ito nga po nakakatuwa, no? Talagang gusto niyang maka-score doon sa ating sinasabi na kailangan makabasa siya para sa manalo, no? Sa English translation ng Bible na purgatory. Mga kapatid, ganito ho kasi yan. Sabi ho dito sa Unang Korinto, no? Maganda ito eh. Unang Korinto 12, 20, 7 or 28. Ganito sinasabi. Unang Korinto 12, 28. Ganito ang sinasabi. Okay. At 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 28. Okay. Sabi ho dito ay ganito. Okay. 7. Sabi dito, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Ang una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, at mga gumagawa ng himala, no? At nagpapagaling, ayan, mga namamahala at nagsasalita ng iba't ibang uri ng wika, no? So maliwanag po dito ang iglesia, no, ay nagsasalita ho ng iba't ibang mga wika, no, kahit pa po English yan, ang English po ay language. Yung ating kaibigan, no, kung hindi niyo nalalaman, no, sa theology, no, dito sa systematic theology na hawak-hawak natin, kapag po nabasa, it is another form of interpretation. No? So kailangan po talaga mababasa biblical, no? Letra por letra yung purgatory, no? Or else nagbabasa ka, you just interpret what you have said. Ano? Sabi ko, no? Reading is another form of interpretation. No? So kapag nabasa mo, yun pala in-interpret mo lang, no? So, eto, mga kapatid, bilang pangmakas natin, ano? So, ngayon, asahan natin, sana may maitindig
no, ang ating kapatid na Gianpaolo, lepra po, lepra, boy, lepra. Kailangan may mababasa siya. Purgatory. Sa kanyang Tagalog, sa kanyang Bisaya, sa kanyang English translation, kahit sa Greek, no? Sa Greek, sa Hebrew, no? Kailangan may mababasa siya. Kasi diyan po isinulat ang Bible sa Greek and Hebrew. No, yung Latin po is panahon lang ni Jeronimo noong ika-4 na siglo. So hindi po yan valid. Ano? At ito ang sulat ng kanilang pari na si Father Vincent Barbosa, no? Sa The Short History of Purgatory, inamin niya at tinatagap niya the most prominent modern historian of the idea of purgatory, Jacques Lagos, takes the term of purgatory in around 1170. So, Okay. yung term exists noong 1170. Okay, boy letra. Affirmative. Conclusion. Alright. Ang Nice. conclusion ko, ang negative side ay nagpatunay po na ang bangkay ay hindi na po nakakaunawa. Yun po yung pinapatunayan ni Brother Denmar, no? Ang tawag po diyan ay red herring fallacy. Again, hindi po namin doktrina na ang bangkay po ay makakaunawa. Kaya ba't ko babanggain yan? Ang tawag diyan red herring fallacy. So sa makatawid po, bumabangga ka sa hindi namin doktrina or bumabangga ka sa hindi ko alam, para kang nakikipaglaban sa hindi naman ako. So dapat ang mapatunayan mo wala nang yung final purification. Ngayon, ang gusto niyang patunayan yung bangkay daw wala na daw naalala. Ngayon, yung mga nilatag natin talata kasi nag-brown out na dito, no? Kaya actually sinakyan ko na lang si Denmar kasi ang nangyayari kay Denmar, yung challenge na kailangan daw may mabasa ako sa English, doon ako natawa eh. Tapos yung Latin daw, 4th century, ibinasa natin dito, Hebrew yun 9:27. Kala ko ba ginagamit yung lahat ng kasulatan ay Hebrew 19:20? Oo. Ito sapagkat sa dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod at ito'y isinulat sa Hebrew, Latin at sa Griego. Ako nga si Boy Letra, kaya nga ang letra por letra base sa Greek, Hebrew at Latin, kaya nga ayoko na ng mga paraphrasing eh. Kasi hindi naman kami made from America, bro. At ikaw ang wala sa letra por letra, bro. Ang akala mo pala sa letra por letra, diwa. Pinagintay mo pa kami ng matagal, bro. 1 minute pa. Tapos wala na ilatag. Ang nilatag, 2 Timoteo 3:15, may mabasa ba tayo dito? Tapos yung unang session ng tanungan natin, puro pass. So again, no, nung nagtanong siya sa akin, review natin kasi conclusion natin, hindi na tayo maglatag tanong siya, sinagot natin lahat. Talata, with matching talata. Nakabatay pa sa Hebrew, Greek at Latin. Ngayon, tinanong ko sa kanya, ano yung etymology ng salitang purgatorio? O, nandun daw sa Hebrews 1:3, purgationem. So, ano ba yung etymology? Yung etymology, yun yung pinagkuhanan ng adjective, verb, or noun na ginawang proper noun. So, yun, bro Denmar. So, para mong sinow down yung sarili mo. Alam mo pala yung etymology na purgationem or purging sa King James Version, purge. Diyan galing yun yung etymology. Yung etymology from adjective, verb, noun. Pag ginawa niyang proper noun, yun na po yung term na pinagkuhanan po sa mga basic or mga basic meaning. Dinabasa, letra por letra. Ano pa, ba't ko babasahin yung salitang English? Kailan lang nagsimula yan from America? Sa time nyo kasi, sa time kasi nila, no, itindihin na lang natin, made in America. Greek, Hebrew at Latin. Kaya nga yung Sabat nyo Saturday from the word Saturn, hindi mo ba alam, galing yan sa Latin? Saturnos. Hindi naman ginamit ng mga Greek, mga Hudyo yan. Si Saturnos, yung Diyos-Diyosan na kinopya sa planetang Saturn, meron yan hexagon. Yun yung simbolo ni Satanas. So yun yung sinasabi ko sa iyo, bro, yun yung etymology. Kasi hindi nyo alam yung etymology, kaya Saturday kayo ng Saturday eh. Ang etymology ng Saturday sa Wikipedia, galing yan kay Saturnos, Diyos-Diyosan ng mga Roman pagan. So sinabi ko lang sa iyo para alam mo yung mga word for word, kasi kung gusto mo sabayan ng word for word, yan ang mga word for word ko, bro. From Greek, Hebrew at Latin, hindi English, bro. Hindi ako mahilig maglatag ng English dito, kailangan nakabatay sa Greek, Hebrew at Latin. Ang original ngayon,
Dinadagdagan mo yung mga talata, bro. Pag wala naman nakasulat doon, dadagdagan mo. Tapos again, no, Mateo 10:28. Magkaiba po yung katawan at kaluluwa. And-explain ko na yan. Ibig sabihin, yung pinapatunayan niya, bangkay yun. Anong talata? Awit 39. O, lahat ng talatang binasa mo about sa bangkay na hindi nakakaano, sinusugan ko, bangkay talaga, dugo yun at alabok. Hindi makapagsaysay sa Diyos. So ngayon, ang nangyari, hindi mo inatake yung purgatory, ang inatake mo, yung doktrina ng iba na yung bangkay hindi na nakakapagsalita. Wala po sa doktrina ng Roman Catholic Church na ang bangkay po kakausapin. Ang kaluluwa po yun. Pinutol niya yung talata. Ecclesiastes 12:7. Hindi niya binasa yung ang espiritu babalik sa Diyos. Ang binasa niya lang yung alabok babalik sa lupa. Pero yung espiritong babalik sa Diyos equal to soul, no? Wisdom 15:11, kahit sa mga dictionary, no? Kasi mahilig sa English, yung term na soul parehas lang sa spirit, yung spirit parehas sa soul. Merriam-Webster Dictionary. So ayan po ang letra por letra from Greek, Hebrew at Latin. Zacarias 13:9. Letra por letra. Ayan. Sige po mga kapatid, at dyan natatapos ang ating debate sa kanilang topic na purgatory is biblical. Yan po ay ambush debate. At ngayon talaga ay nakadalawang ambush debate tayo. Dalawang sunod na parehong si Bro Denmar Santiago at yung Meron isa pa naman ba? ay meron pa ba? Okay, Joke lang. ano na natin mga kapatid, bigyan na natin ng dalawang minutong pagpapasalamat ang bawat isa. Unahin ko na si Boy Letra, tal nandiyan na siya. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga nakapakinig kahit alas 2 na ng 2:40 na ng madaling araw. Actually, namatay na nga yung aking solar light dito sa aking kasi wala ko sa bahay, nandito ko sa pinaka-high lang para pag naipagdebate, no, walang taong makakarinig, wala na magigising na tao. At hindi na rin ako nakapag-open kasi wala nang kuryente yung solar. So, shout out sa lahat diyan at shoutout kaya sa mga sumusuporta sa amin sa TikTok, yung Etos Bottom, kila Nash, at syempre sa grupo namin RDM Generals kay Sir Alvin. Sir Alvin, patuloy lang sir. At syempre sa ating mga kausap ngayon sa bumubuo ng PDA, Philippine Debaters Association, at si Bro Denmar Santiago ng STA. So yun lang mga bro, maraming salamat. Okay. So, muli po mga kapatid, mga kaibigan, binabalik natin ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian, no? At higit sa salitang salamat ang ating ibinibigay sa ating Panginoon. No? At pinasasalamatan natin ang PDA bilang platform at kay Brother Jeffrey na talagang tumupad doon sa utos ng ating Panginoon Kristo na magpuyat kayo. Sabi ni Sakti, magpuyat kayo. At ginawa nga ni Bro Jeffrey, may pagpapala ka sa langit. At ngayon din, no? By the way, ilista mo yung mga utang ko. Alam ko marami ang utang. Ngayon, at salamat din. Gusto ko pasalamatan at batiin ang ating kasama sa Advent Biblical Ministry at sa ating mga kasama sa Adventist Youth Disciples Ministry at sa 3A Media na ating mga kasama, no? Sa akin din no, baka makalimutan ko at magtampo sa akin yung mag-asawang Camacho. Ayan, sa Sister Yelen Camacho at saka si Brother Fernand B. Camacho Jr. at ang aking mentor, Dr. Rocky Tulog, na ngayon ay tulog na. Ayan, maraming salamat po muli po. Inanyayahan ko po kayo na sumunod sa akin sa YouTube. I-type nyo lamang po ang pangalan ko, Brother Denmar Santiago. Kaya yung ating ministry na The Present Truth Ministry, i-search nyo lang po yan at lalabas na po yung ating YouTube channel. So muli po, ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay iniiwanan ko kayo, tinahabilin sa ating mamagpala at maibigay Panginoon at nawa bigyan tayo ng Panginoon mamaya ng buhay at lakas
para humarap sa bagong araw. God bless po everyone and good night. Okay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating CEO na si J. Castros, CEO ng Philippine Debaters Association. Ako si Jeffrey Punayo at nagpapaalam, nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi at pagpapala ng Diyos ang sumaatin siya nawa, mga kapatid.